Isang magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na sa'yo, Boss Pao. Ako po si Nash, at ang kwentong ito ay isa sa mga karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Isa itong gabing nagpabago ng pananaw ko sa mga pamahiin, sa mga kwento ng matatanda, at higit sa lahat ay sa takot na dala ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Lumaki ako sa bayan ng Atimonan, Quezon, isang lugar na kilala sa mga madidilim na gubat, matatarik na bundok, at mahahabang kalsada na sa tuwing dumidilim ay tila walang katapusan. Bata pa lamang ako nang ikwento ng mga lolo at lola ko ang mga kababalaghan na nagaganap dito. Mga engkanto, kapre, tikbalang, at higit sa lahat ay ang mga aswang na di umano ay gumagala tuwing hating gabi. Ngunit sa lahat ng narinig kong iyon, isa ang hindi ko akalaing dadanasan namin mismo. Ang naunahan. Noong taong 2009, Boss Pao, ay buwan ng Setyembre. Kasabay iyon ang simula ng amihan. Nagpasya kaming magtungo sa liblib na bahagi ng Barangay Malinaw, Ilaya, para dumalo sa burol ng isa kong kamag-anak. Ang kalsada roon ay hindi sementado, puro lupa at batuhan lang, at kung minsan ay halos hindi madaanan ng sasakyan dahil sa takot na abutan ng malakas na ulan. Minabuti naming maglakad mula sa bayan patungo sa baryo. Bandang 6:00 ng gabi kami nagsimulang maglakad. Ako, Boss Pao, ang kapatid kong si Lito, at dalawa pa naming pinsan. Sa simula ay parang normal lang naman ang lahat. May ilaw pa mula sa mga bahay na nadadaanan namin. May mga aso pang tumatahol. At ang hangin ay malamig, ngunit hindi nakakatakot. Pero pagsapit ng 9:00, habang mas papalalim kami sa gubat, napansin naming tila biglang tumahimik ang paligid. Wala na kaming naririnig na huni ng kuliglig. Wala na ring ihip ng hangin. Tanging yabag na lang ng aming mga paa sa batuhan ang bumabasag sa katahimikan. Maya-maya pa, Boss Pao, napansin naming parang may mga aninong sumusunod sa gilid ng daan. Hindi sila malinaw, pero sapat upang makita na may hugis ng tao. Kapag sinasabi kong tao ay hindi ito yung karaniwang tao. Matatangkad sila, payat, at tila mas mahaba kaysa normal ang kanilang mga braso at leeg. Hindi namin sila diretsyong matignan dahil sa dilim, pero naroon ang presensya nila, nakikiramdam at sumusunod. Habang naglalakad kami, Boss Pao, naalala ko ang bili ng isang matanda sa baryo. Huwag na huwag kayong mauunahan kapag nasa gubat. Kapag may naunang dumaan bago kayo, ay siguradong hindi kayo makakarating sa dapat niyong puntahan. Noon ko lang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Dahil sa takot, Boss Pao, pinabilis namin ang lakad namin. Halos tumatakbo na. Ngunit sa bawat kanto ng daan, sa bawat liko ng madamong daan patungo sa baryo, ay naroon sila. Hindi namin sila nakikita ng malinaw, pero nararamdaman namin sila.
At sa tuwing sisilip kami, ay may anino na tila nagmamadali. Nauuna sa amin, dumadaan sa harapan. Pagsapit ng alas 10, Boss Pao, hindi na namin alam kung gaano kalayo pa ang nilakad namin. Ang pakiramdam namin, paikot-ikot lang kami sa parehong daan. Ang baryo na dapat ay abot na ng 1 oras na lakad ay parang lalo pang lumalayo. Hindi ko na alam kung alin pa ang unahan at likuran dahil pareho lang ang itsura ng daan. Madilim, puno ng balete at tahimik. Sa gitna ng takot ko, Boss Pao, napansin kong may kakaibang amoy na sumisingaw sa paligid. Amoy panis na karne. Amoy na parang galing sa nabubulok na hayop. Doon ko naalala ang isa pang babala ng matanda. Kapag naamoy mo ang hindi dapat, huwag ka nang lilingon pa. Baka naunahan ka na nila. Pero hindi ko napigilan, Boss Pao. Lumiko ang ulo ko at doon ko sila nakita. Mga nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mapuputla ang muka, mahahaba ang buhok, at pulang-pula ang mga mata. Para silang mga taong gutom na gutom. At sa bawat sandali ay parang nag-aabang kung kailan kami bibigay. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Halos wala ng direksyon. Ang daan na alam naming diretso lang papuntang baryo ay biglang nagkaroon ng 3 sanggandaan. Hindi namin alam kung alin ang tama. Kaya nagpasya kaming dumiretso na lang. Ngunit sa halip na makarating sa baryo, lumabas kami sa isang parte ng gubat na may malaking puno ng balete. Doon, Boss Pao, pakiramdam namin ay sila na talaga ang nauna. Sa ilalim ng punong iyon, may mga kandila na nakasindi. Hindi namin alam kung sino ang nagsindi nun, pero sariwa pa ang apoy. May nakalagay na manok na nakatali, umiiyak sa takot. At sa mismong tabi nito ay may nakaupo. Isang nilalang na hindi ko alam kung babae o lalaki. Nakasuot ng puting damit na puno ng putik at nakatingin diretso sa amin. Hindi iyon gumagalaw, Boss Pao. Pero ang mga mata nito ay tila sumusunod sa bawat galaw namin. Hindi ko na alam kung paano kami nakalayo. Basta ang natatandaan ko, pagdating ng alas 3 ng madaling araw, nasa mismong tapat na kami ng baryo. Hingal na hingal at pawis na pawis. Parang bigla na lang kaming inilabas mula sa gubat. Nang makita kami ng mga taga-baryo, sinabi nilang hindi kami ang unang grupo na naunahan. Ilang taon na raw itong nangyayari. May mga dumadaan sa gubat na hindi na nakakarating. O kung makarating man, ay halos wala na sa sarili. At ang pinaka nakakatakot na bahagi ay may mga pagkakataon daw na ang mga naunang nilalang ang mismong dumarating sa baryo. Nakikisama, nagpapanggap na sila ang mga dumating. At simula noong gabing iyon, hindi na ako muling dumaan sa gubat ng Atimunan nang hindi dala
ang mga bilin ng matatanda. Dahil sa lugar na iyon, kapag naunahan ka, hindi mo na alam kung saan ka dadalhin.